Magandang araw. Ako po si Mark Lester Liraga. Ito po ang aking daily devotion ngayong January 27. The glory of God for every victory. Abraham and Melchizedek, na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 Daily Devotions. Ang Bible verse ng araw ay galing sa Genesis chapter 14, verse 18 to 20. Sabi po ay, Then Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine. He was priest of God Most High. And he blessed Abram, saying, Blessed be Abram by God Most High, creator of heaven and earth. And praised be to God Most High, who delivered your enemies into your hand. Then Abram gave him a tenth of everything. Ang kwento natin ngayon is tungkol sa isang great victory na Abraham. Natalo niya ang mga hari at nailigtas niya si Lot. Pero ang pinaka-importante dito ay hindi kung gaano siya kagaling bilang mandirigma, kundi kung kanino niya ibinigay ang papuri pagkatapos ng tagumpay. Madalas kasi kapag nanalo tayo sa buhay, may achievement, may blessing, may success, madaling makalimutan si Lord. Pero sa Abraham, ibang-iba ang puso niya. Ang first teaching is Abraham's victory belongs to God. Pagtapos ng laban, sinalubong ni Abraham si Melchizedek na isang priest ng God Most High. At imbis na magyabang si Abraham, hinayaan niyang ipahayag ang katotohanan. Ang panalo ay galing kay Lord. Napakalagang paalala ito sa atin. Lahat ng tagumpay natin, promotion, exam pass, negosyo, pamilya, kahit simpleng araw na ligtas tayo, hindi lang yan dahil sa talino o sipag natin. Oo, we do our part, pero si Lord pa rin ang nagbigay ng victory. At ang second teaching, Abraham honors God with his wealth. After mabless ni Melchizedek si Abraham, ang ginawa ni Abraham ay nibigay siya ng ikapo, a tenth of everything. Hindi ito sa pilitan, hindi rin siya inutusan. Kusang loob niyang ginawa dahil puno ng pasasalamat ng puso niya. Dito natin makikita ang worship ay hindi lang salita kundi action. Hindi lang salamat Lord, kundi Lord, here is my offering. Ipinapakita ni Abraham na si God ang tunay na source ng lahat ng kanyang mayroon. Ang tanong sa atin, how do we honor God? What He was entrusted to us? Hindi lang ito tungkol sa pera, kundi pati sa oras, lakas at talento mo. Kapag inuuna natin si Lord sa lahat, pinapakita natin na siya ang pinakamahalaga sa atin. At last, Abraham is zealous for God's glory. Hindi tinanggap na Abraham ang kayamanan na maaaring magbigay ng maling impression na ang tao ang nagpayaman sa kanya. Gusto niyang malinaw na si Lord lang ang dapat luwalhatiin. Grabe kasi si Abraham mas pinili ang kaluwalhatian ng Diyos kaysa personal gain. Ibig sabihin, mas mahalaga sa kanya kung ano ang isipin ng Diyos kaysa sa sasabihin ng mundo. Sa panahon ngayon, madalas gusto natin ng credit, recognition at validation. Pero tinuturuan tayo ng Abraham na mas mahalaga ang God's glory kaysa sariling pangalan. Yun lamang po.